2 verses 18, and sinasabi na, "For through Him we both have access in one Spirit to the Father." Sa Tagalog, sapagkat sa pamamagitan niya, kapwa tayong makakalapit sa isang Espiritu patungong sa Ama. So, yung teaching natin ngayon is number 1, people lost their access to God the Father. So, di ba dahil sa kasalanan, hindi na tayo direktang nakakalapit ang tao sa Diyos. Kumbaga, andun yung hiya. Tapos minsan, kung hindi hiya, parang nagtitiwala tayo sa sarili nating gawa. Kaya, ang nangyayari is hindi na natin kailangan lumapit sa Diyos. Kasi nga, namumuhay tayo sa makamundong gawain, diba? So, yung nasa isip natin is parang kailangan mong gawin to. Yung bagay na to, diba? Kumbaga, ayun nga, sabi ko, nagtitiwala ka na sa sarili mong gawa, nagtitiwala ka na sa sarili mo, hindi mo na kailangan pa lumapit sa Diyos. So, people lost their access to God the Father. Number 2, people can only access God through Christ. So, si Jesus lamang ang daan upang magkaroon tayo ng relasyon or access sa Diyos. Yes, Diyos is only way, no? Para magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Diba? Wala nang ibang paraan pa para makalapit tayo sa Diyos kundi si God. Kaya nga sabi dun is magtiwala tayo sa Kanya. No? Sa Kanya lang tayo manampalataya kasi nga si God lang yung tayong paraan para makalapit tayo sa Diyos Ama. So people can only access God through Christ. Next, people must be led by the Spirit in prayer. So sa tulong ng Holy Spirit, ng Banal na Espiritu, nalalaman natin kung paano manalangin ng tama at epektibo. Siyempre kapag may help ng Holy Spirit, malalaman mo talaga kung paano manalangin. Hindi yung basta panalangin na, Lord, gusto ko ng ganito, bigyan mo ko ng ganito. Hindi. Kapag may tulong ng Holy Spirit, mas effective yun. Kasi nga, parang ginagid ka ng Holy Spirit kung paano tumawag sa Diyos. Kung paano manalangin sa ating Panginoong Jesucristo. No, hindi lang yung basta pray lang. Kapag nakapag-pray ka lang is okay na. Hindi. No, may pamantayan talaga kung paano mag-pray kay God. No? So, people must be led by the Spirit in prayer. So, bilang application, number 1, pray to the Father. Makipag-usap tayo ng direkta sa ating Panginoon, tulad ng isang anak na nakipag-usap sa kanila mapagmahal na Ama. Pray to the Father. Diba tayo sa buhay natin, nakipag-usap tayo direkta sa ating mga tatay, diba, sa ating mga nakatanda. Kasi sabi dito, makipag-usap ng direkta sa Diyos tulad ng isang anak na nakipag-usap sa isang mapagmahal na Ama. So, direkta tayong manalangin sa Panginoon. Hindi yung may ektabush ka pa. So, kung paano ka makipag-usap sa iyong Ama, sa iyong tatay, dapat ganun din sa ating Panginoon. No, direkta. Hindi yung ano-ano pa yung adaan ka pa sa kung ano-anong way, diba? So, pray to the Father. Next, pray in the name of Jesus Christ. So, humingi tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus na nag-uugnay sa atin sa Diyos dahil sa kanyang sakripisyo. Through Christ, niligtas niya tayo at nagpakapako siya sa krus ng Kalbaryo. So, kapag hihingi tayo ng, ayun yung sabi ko, diba? Only way is Jesus Christ kasi nga siya yung nag-uugnay sa atin through Father, diba? And also Holy Spirit. So, kung may hingin tayo sa Panginoon, idaan natin kay Jesus Christ, diba? Pamagitan ni Jesus Christ. Kasi nga, si Jesus Christ lang yung only way para magkaroon tayo ng access sa Father. So, kung hihiman tayo, isa pamagitan ni Jesus Christ, no? Kasi nga, siya yung
parang siya yung nagdudukto or nagko-connect sa atin patungo sa Diyos, no? Kasi nga, siya yung nag-sacrifice sa cross ng Calvario. So, pray in the name of Jesus Christ. And lastly, pray in the Spirit. So, pinahihintulot tayo ng banal na Espiritu na gabayan tayo sa ating mga panalangin sa ating Diyos. At titiwala na ipapakita niya kung ano yung dapat ipanalangin. Nasabi ito, pray in the Spirit, no? So, pray in the Spirit, manalangin tayo sa banal na Espiritu na gabayan tayo sa lahat ng ating panalangin sa ating Panginoon, no? Na i-guide tayo kung ano yung dapat natin ipag-pray ng direkta. Hindi yung hindi yung direct to the point. Dapat, kung mag-pray ka, direct to the point, no? Hindi yung kung ano na pagsasabihin mo. Para effective talaga and napapakita mo kung ano yung dapat na ipanalangin mo. Kasi nga, nag-pray ka rin sa Holy Spirit. Hindi lang sa sarili mo. Hindi lang sa iba ko. Kundi sa Holy Spirit nga, diba? So, Trinity to Pray to the Father, pray in the name of Jesus Christ, and pray in the Spirit. So, kapag manalangin tayo, is direct to the point. Hindi yung kung ano pinasabihin natin. And, kung mananalangin tayo, dapat magtiwala mo tayo sa ating Panginoong Jesucristo kasi nga, siya yung only way para magkaroon tayo sa access sa ating Panginoong Jesucristo. Ay, para magkaroon tayo ng access sa ating Ama, the Father. No? So, ayun lang po ang natunan. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat. Now, may sure natin sa iba at syempre mga kilala sa buhay. God bless everyone.